Kung atin pong susuriin ang katwiran ng mga anti-katoliko, sa pagsasabi nila na si Jesus ay hindi aminado na si Maria ay ina niya dahil hindi niya raw ito. Tinatawag na nanay bagkus, tinawag lamang na babae. Makikita natin na ang Jesus na kinikilala ng mga sektang sulpot na ito ay isang anak na walang modo at walang galang sa kanyang ina. Unang tanong, bakit babae ang tawag ni Jesus sa kanyang ina? Sagot, pagpapakita po ito na si Maria ang babae, nakatuparan sa salita ng Diyos mula sa lumang tipan, Genesis 3:15. At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong, epom. At ginamit pa nila ang talata ng Lucas 11:27-28 na para sa kanila ay tuwiran umanong hindi pag-amin ni Jesus kay Maria na siyang nagsilang sa kanya. Atin pong tunghayan, Lucas 11:27-28-27. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ayan po, ayon sa mga anti-katoliko na mainit ang ulo kay Maria, ang talatang ito raw ay matibay na patunay na hindi inaamin ni Kristo na ang nagbuntis at nag-alaga sa kanya ay ang mapalad na Birheng Maria, Blessed Virgin Mary. Pinalalabas po ng mga anti-katoliko at sektang sulpot na ito na si Kristo ay isang walang modong anak na hindi kumikilala at gumagalang sa kanyang inang nagluwal sa kanya. Dito po natin makikita na ang Kristong kinikilala ng mga sektang anti-katoliko na laban kay Maria ay isang Kristong huwad dahil ang tunay na Kristo ay magalang at masunurin sa kanyang ama at ina. Para po maunawaan natin ng husto, atin pong susuriin ang talata ng Lucas 11:27-28 na ginagamit ng mga anti-katoliko na patunay sa kanilang paratang at baluktot na pangunawa na si Maria ay hindi inangkin na ina ni Jesus. Lucas 11:27-28-27. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Legend 28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Dito po sa mga pananalita na ito ni Kristo ay isang indirect na pag-amin niya na mapalad nga ang babae na nagbuntis at nag-alaga sa kanya at iyon ay si Birheng Maria. Bakit indirect? Dahil po noon, sa bawat pangangaral ni Kristo siya ay madalas gumagamit ng figure of speech o kaya mga parabola. Hindi siya tuwirang nagsasalita ng mga salitang direkta ang pakahulugan. Ngunit kung mayroon tayong bukas na kaisipan at liwanag ng Espiritu Santo, para makaunawa at makakuha ng tamang mensahe nito ay makikita po natin na unang-una na tinutukoy ni Jesus na mas mapalad ay ang ina niya mismo na si Maria. Papaano at bakit? Hindi ba at si Maria ang pinakaunang tao na tumalima, sumunod at tumupad sa salita at kalooban ng Diyos? Hindi tayo magkakaroon ng isang Kristong tagapagligtas kung hindi naging masunuri ng babaeng ito na si Maria sa salita at sa plano ng Diyos. Ano ba ang isinalita ng Diyos kay Maria sa pamamagitan ng kanyang mensaherong anghel? Basahin natin. Lucas 1:28-33-28. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Mamagalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." 29. Datapuwat siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kaniyang sarili kung anong bati kaya ito. 30. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos." 31. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. 32. Siya ay maging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. 33. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian. Ang mga salita na ito ng Diyos na sinalita ng anghel ay ikinabigla ni Maria sapagkat siya ay birhen. Paano siya mabubuntis hindi pa siya nagalaw ng isang lalaki? Lucas 1:34, ang Biblia.
At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" Lucas 1:34 MBB. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot muli ang anghel. Lucas 1:35. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Atin pong ay consider ang ganitong senaryo sa kasaysayan na ito ng pagtalima ni Maria sa mga salita at plano ng Diyos. Biruin ninyo ang isang partora na taong birheng babae ay mabubuntis ng bigla-bigla na nakatakda pa naman mapapangasawa ng isang lalaking si Jose. Hindi ba't isang mahirap na kalagayan ito? Isa, itong malaking kahihiyan sa mga mata ng mga Hudyo noon na mabubuntis ang isang babae na hindi pa inaasawa. At lalong mahirap sa isang lalaking tulad ni Jose na malamang buntis ang babaeng aasawahin niya sana. Kaya nga nang malaman ni Jose na buntis si Maria ay pinaplano niyang hiwalayan ito ng lihim, ngunit gumawa ng paraan ng Diyos at kinausap si Jose sa kanyang panaginip. Mateo 1:19. Ngunit ano ang ginawa ni Maria? Ngunit ano ang walang dalawang isip? Pagkatapos ipinaalam ng anghel kay Maria ang bagay na mangyayari, tumalima po si Maria sa mga sinalita ng anghel na siyang plano ng Diyos na mangyayari sa kanya. Kaya ang sagot ni Maria ay Lucas 1:38 at sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong mga salita," at iniwan siya ng anghel kitams. Ito po ang unang pinamahalagang bahagi sa simula ng kasaysayan ng ating kaligtasan, ang pagtalima at pagsunod ni Maria sa salita ng Diyos upang maisakatuparan ang plano ng Diyos na maisilang ang manunubos dito sa mundo. At matubos niya tayo ngayon ng tanong, sino ang pinakaunang tao na tumalima at tumupad sa mga salita ng Diyos? Sagot, wala nang iba kundi ang birheng babae na si Maria. Ang unang babae, Eva, ay sumuway sa salita at kautusan ng Diyos. Ang bagong babae, Maria, ay nakinig, tumalimat sumunod at buong pusong tumanggap sa salita ng Diyos. At ano ang sagot ni Kristo sa babaeng sumisigaw na nagsasabi kay Kristo na mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa kanya? Lucas 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Si Maria ay ang pinakaunang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Kaya mula sa mga salitang ito ay pag-amin ni Jesus na, "Opo, higit ngang mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa akin, sapagkat siya ang unang-unang tao na nakinig at tumupad sa mga salita ng aking Ama." Kulang na lang po ito ang sasalitain ng Panginoong Jesus sa kanyang pagsasabi ng mga salitang ito sa talata ng Lucas 11:28. Isang indirect na pag-amin na mas mapalad nga ang kanyang inang si Maria, sapagkat nakinig ito sa salita ng Diyos at sumunod. Kaya nga po, wala nang ibang babaeng tatawaging mapalad at pinagpala sa babaeng lahat, blessed, sa lahat ng henerasyon kundi si Birheng Maria lamang. Lucas 1:42. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan." Lucas 1:48. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kaniyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi. Say English. Luke 1:42. And she spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Luke 1:48. For he has regarded the low estate of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Kita niyo po. Malinaw na ipinahihiwatig sa atin ng katotohanan mula sa banal na Biblia na tunay na mapalad sa lahat ng babae ang isang nagbuntis at nag-alaga kay Jesus Kristo. Tunay na mapalad ang babaeng ito na siyang pinakaunang nakinig at tumupad sa mga salita ng Diyos. Kaya naisakatuparan ang plano ng Diyos na matubos ang mundo dahil ang babaeng ito ay siyang bagong Eva na dumating na katuparan mula rin sa salita ng Diyos sa lumang tipan. Genesis 3:15. At papagaalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sino ang dudurog sa ulo ni Satanas na ahas si Kristo po ang binhi ng babaeng si Maria? Ngayon na nililinaw natin ang katotohanan ito,
Masasabi pa rin kaya ng mga sektang sulpot na si Maria ay hindi inangkin na ina ni Kristo kapag sasabihin nila na, "Oo, hindi talaga inangkin ni Kristo na ina niya si Maria, isa lamang po ang malinaw na patunay sa kanila." Sila ay kumikilala sa isang huwad na Kristo na siyang isang malaking panlilinlang ni Satanas sa mga tao sa mundong ito. Mateo 24:23-23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Para po sa mga taong nasa tunay na kaliwanagan na may gabay ng banal na espiritu, ang Santa Iglesia Katolika, si Kristo ay unang-una nang kumikilala at gumagalang sa kanyang mahal na ina. Lucas 11:28. Sapagkat si Kristo Jesus ay isang magalang, masunurin, at mapagmahal na anak ng kanyang ama, God, at kanyang ina, Maria. Pagtupad ni Jesus sa kanyang ama, Juan 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Pagtupad ni Jesus sa kanyang ina, Juan 2:1-10, Juan 2:3-5, 7-8. 3. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." 4. Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." 5. Sinabi ang kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo." 7. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga. 8. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. 9. At tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Kitam sa kalain po ninyo, hindi pa takdang oras ni Jesus upang magpakita ng kanyang kapangyarihan, ngunit dahil sa udyok ng kanyang inang si Maria, ay nagawa ni Jesus ang pinakaunang himala na naipamalas niya, turning water into wine. 1:2-1-10. Ganito po ba ang gawain ng isang anak na ayon sa mga sektang sulpot ay hindi kumikilala kay Maria bilang ina niya? Ang sumunod sa utos at salita ng babaeng si Maria, na ayon sa mga sektang sulpot ay hindi man lang inangkin ni Jesus na siyang kanyang ina. Malinaw po na ang Kristo ng mga sektang sulpot ay isang huwad at walang modo. Ang Kristong kinikilala naman ng simbahang Katoliko ay ang Kristo na nagmamahal sa kanyang inang Maria, ang Kristong totoo. Dahil sa pagmamahal ng tunay na Kristo sa kanyang inang Maria, noon siya ay nasa daan ng kanyang kalbaryo patungo sa kanyang kamatayan, inihahabilin niya ang kanyang mahal na ina sa kanyang minamahal na alagad na si Juan. Juan 19:25-27-25. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal, datapuat nang gakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kaniyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. 26. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." 27. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng mga oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahananayan po. Inihabilin ni Jesus ang minamahal niyang inang si Maria sa kanyang minamahal na alagad na si Juan. Ang mga salita ring ito ni Kristo na paghahabilin sa kanyang ina ay para maging ina rin ng kanyang mga tagasunod, ang kanyang Santa Iglesia.